Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, pakitago na lang po ako sa pangalang Dambo. Sa ngayon, Chin, 38 years old na ako. Naging kaibigan ko ang isang Max FM listener ninyo at naengganyo akong sumulat na din. Ang totoo niyan, katulong ko siya sa pag-edit ng story ko. Dati ko siyang kasamahan sa trabaho, Ching. But because of health reasons, nag-resign ako. Sinasabi nila na lahat ay posible. Pero para bang mailap sa akin ang posibilidad na lumiit ako. Kaya ako, Dambo, lumaki ako sa isang pamilya ng mga matataba. Hindi lang basta mataba, obese na kung tawagin. Ang aking 3 kapatid na lalaki ay puro din obese. Ganon din ang mga magulang ko, Chin. Kung kaya't hereditary na ang pagiging malaki at mataba namin. Yung eldest kong brother, dati ay payat naman daw yan siya. 25 years old siya nung nag-asawa. Hindi pa siya nun mataba. Pero nung after 1 year na ikinasal sila ng kanyang asawa, doon na nagsimulang lumaki siya ng lumaki at naging obese na rin. Ako ang bunso. Lagi akong nade-depressed kapag nakikita ko ang sarili ko sa salamin. Kung bakit kasi ako ipinanganak na ganito, kung bakit kasi matataba ang pamilya ko. Nakaka-depressed isipin na marami kang mga pangarap pero hindi swak. Hindi swak sa physical mong kaanyuan. Marami kang gustong gawin, pero laging hadlang ang pagiging obese. Nangarap din ako magkaroon na ng girlfriend, Chin. 26 years old na ako noon, nung gustong gusto ko nang magpakasal, magkaroon ng pamilya. Pero yung timbang ko ulit ang naging hadlang sa lahat ng ito. Maalala ko lang, simula elementarya, high school, nag-college. Tinatawag akong big fat boy. Natatawa pa sila sa maikli kong shorts. Kasi hapit na hapit sa legs ko sa sobra kong katabaan. Piggy bank, oinky-onky, Dambo-hala. Yun ang mga bansag nila sa akin. Lagi akong pinagtatawanan, minamaliit kahit sa laki kong ito. Isang araw nung nakita ko si Ayen, ang babaeng gustong-gusto ko. Siya ang kaisa-isahang babae sa buhay ko na gusto kong makasama habang buhay, dalhin sa saan mang altar ng simbahan. Ang ganda niya, talino niya, at mabait naman. Naging crush ko pa siya nung una. Kaya ginawa ko ang lahat para makuha yung atensyon niya. Nagja-jogging ako sa park kung saan siya nagja-jogging. Nagbabasketball ako sa court kung saan siya laging nakatambay. Nagvo-volunteer din ako sa mga charity events dahil mahilig siyang ganun. Pero parang wala akong pag-asa. Hindi niya ako pinapansin. Para bang naghahabol ako ng atensyon niya. Friends kami pero hanggang hi, hello lang. Hindi talaga kami malapit na magkaibigan. Naging desperado ako. Nagparamdam ako, nagpa-charming. Tapos sinasabihan kapag she passed by. Sinasabihan ko ng, hi crush, pansinin mo naman ako. Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko dahil desperado na nga daw talaga ako. Nag-umpisa akong magbigay ng mga regalo sa kanya. Paliit-liit lang.
Nagsulat din ako ng mga love story. Para sa kanya, maiikli lang. Nag-compose pa nga ako ng kanta eh. 2 paragraph lang. Para sa kanya. Pero parang wala akong ginawang tama. Lahat ng yun, walang impact. Pinagtatawanan niya yung mga regalo ko. Pati mga kaibigan niya, pinagtatawanan din ako. Hindi niya ako siniseryoso. Sabi ko, totoo naman na crush kita. Gusto kitang maging girlfriend. Pero tumawa lang siya. Hanggang isang araw, Chin, sa sobrang depresyon. Nagising ako, nadesidido na akong magpapayat. Nagdesisyon akong baguhin ang buhay ko. Sinimulan ko sa pamamagitan ng hindi na pagkain ng kahit ano. Tubig lang ang iniinom ko for 2 weeks. Pero naging dahilan nito ng pagkakasakit ko. Na-admit ako sa hospital, 1 buwan din. Nangayayat ako pero hindi maganda ang pangangayayat ko. Naging masakitin ang dating. At ang akala ko, tuloy-tuloy na rin yon kahit papano na mawalan ako ng timbang. Hindi ako sumuko. Pagkatapos ng 3 buwan, sinimulan ko ulit ang pagbabago. Nag-exercise ako, nagda-diet sa gabi. Wala nang snacks, kahit gustong-gusto ko pang kumain. Nag-workout ako. And guess what? I lost 75 pounds. Yes, Chin, gumaan ako. Lumiit ako. Naging confident ako ulit kahit papano. Nagpakita na naman ako kay Ayen. Niligawan ko na siya ng formal. Pero Chin, wala pang 3 days, binasted na ako. Ang sabi pa niya, dahil daw sa aking timbang, baka magkaroon pa kami ng mga anak na obese. Dahil nasa genes daw namin. Natatakot din daw siya na baka atakihin. Kasi madalas daw inaatake sa puso ang mga matataba. Sobra akong nasaktan. Sana binasad na lang niya ako ng tuluyan na hindi niya ako kayang mahalin. Pero yung sasabihan niya ako na dahil sa aking timbang, hindi niya ako pwedeng mahalin. Ang sakit lang. Pero hindi pa rin naman ako na-discourage na magpapayat. Ngayon, kahit na nabawasan ang aking timbang, parang hindi pa rin ako sapat sa mga babae. Meron akong naging bagong crush, pero hindi rin ako pinapansin. Unti-unti namang bumabalik ang depression ko dahil wala talagang pag-asa. Pero alam ko, dapat hindi ako tumigil. Hindi ako titigil. Alam ko may mga bagay na hindi ko kontrolado. Pero yung attitude ko naman, Chin, pasado naman eh. Tingin ko sa sarili ko, hindi naman ako ugly. Kailangan ko bang sisihin ang genes ko? Mukhang hindi ko na kontrolado yung pagiging mataba naming lahat. Sana isang araw, dinadasal ko, makakahanap ako ng babaeng tatanggap sa akin, anuman ang timbang ko. Mamahalin ako dahil sa aking pagkatao. Pasensya na sa aking liham. Hanggang dito na lamang po. Sa susunod muli, magsusulat pa din ako. Please play my requested song, Shallow, para kay Ayen. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo.
Dear Mux FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mux FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mux FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mux FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Mux News FM, Sok Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mux FM with DJ Chini.